Literal na natanso ang isang bumili ng inakala niya ay milyong-milyong pisong halaga ng gold pellets sa Makati City. Nakatutok si John Consulta. Walang kawala ang Cameroonian national na ito nang ma-entrap ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Division sa isang mall sa Makati City. Ikinasa ang operasyon matapos magsumbong ang isang complainant na binentahan daw siya ng dayuhan ng 2 kilo ng peking gold pellets na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Para mapaniwala, binigyan ng 3 butil ng pellets na lumabas na totoong ginto ng ipasuri. Pero sa aktual na transaksyon, nangyari na ang panloloko. Sabi ng mga goldsmith, sabi niya hindi siya gold, puro peke yan. Sabi ko sa kanya na i-check mo na, ipagkitunaw mo na please. Pag tunaw niya, sabi niya 1% wala din gold. Lahat puro peke gold yan. Sa unang pagkikita nyo, papakitaan ka ng totoong gold. At dito ka na maiengganyo hanggat wala ka na magawa, kundi pumayag sa mga gusto nila at bigay yung pera mo. At pagkatapos nito, doon ka na nila bibigyan ng fake na gold. Mariing itinanggi ng dayuhan ang akusasyon. I didn't sell, sir. I show him. I never said to him that is gold. Maharap sa reklamong estafa ang inarestong dayuhan. Inaanyayahan ng NBI OTCD ang iba mga posibleng naging biktima ng fake gold pellet scam na magpunta sa kanilang tanggapan para makapaghain ng karagdagang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Thankful si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista na napabilang siya sa World's Top Influencers. Ginajuggle niya nga raw ngayon ang fashion at trabaho bilang bagong presidente ng Senate Spouses Foundation. Watch this. Another challenge unlocked para kay Heart Evangelista ang pagkakahirang niya as the new president of the Senate Spouses Foundation bilang may bahay ni Senate President Cheese Escudero. Tinanggap niya ito ng maluwag knowing na marami siyang matutulungan sa kanyang bagong role. So I was very surprised. But you know, sa lahat naman ng bagay, kung binigay sa'yo, you have to fully accept. And you know, I never do anything half-baked. I'm always 100%. So gagawin ko kung anong kaya kong gawin. Kakayanin daw ni Hart na pagsabayin ang bagong responsibility at ang pagiging fashion icon. Sa katunayan, paalis si Hart para sa Paris Fashion Week. At sa masusing time management, kaya daw niyang pagsabayin ang mga ito. From the heart, lahat ng gagawin ko sa Senate Spouses Foundation. But I really want it to matter. I don't know how much time I have, so I will do my best. Pero na kayong napaplano ba? Madami na, actually. Madami na. Pero I'd rather them see. Mas gusto ko na kaysa salita, gawa na lang. Speaking of being a fashionista, number 4 ang ranking ni Hart sa top 20 global celebrities in fashion and sportswear ng fashion report ng isang cloud-based performance benchmarking software. Kasama niya sa listahan ng South Korean boy bands na ENHYPEN at NCT, pati na sina Dua Lipa, Becky G, Dwayne Johnson at its Showtime host Ann Curtis. It's always a shock, diba? Especially. But then, you know, when you like something and you're very authentic about something, about being yourself, hopefully laging ganun that it would, you know, people would appreciate that. Nangangarap daw ngayon ng mga ebidensya ng mga otoridad para sa hinalang kagagawan ng mga aktibidad ng China ang malawakang pagkasira ng coral reef sa West Philippine Sea. Gaya sa Escoda Shoal kung saan patay na ang halos lahat ng corals. Nakatutok si Darlene Kai. Halos 100% ng mga coral ang patay na at ang ibang tumpok ng corals may mga hukay pa. Tumambad ang mga yan sa marine scientific research ng mga eksperto sa University of the Philippines sa Escoda Shoal o Sabina Shoal na naisagawa noong Martes kahit nanggigipit ang China Coast Guard. Makita mo, pag hinukay nila yung ilalim, ang lalabas ay mga puti na basag na corals. Malalim daw ang pagkahukay kaya hindi ito dulot ng natural na proseso. Posible raw may mga kinuha sila mula roon para suriin. Hindi naman yung gawa ng mga PCG. Wala man silang gagawin na ganun. So, and alam din natin na just recently, nag-dive ang mga Chinese
all around Skoda. So we can sort of infer na gawa nila yon. Kailangan daw kumalap ng karagdagang ebidensya para masabing mga barko nga ng China ang naghukay at lalong sumisira sa marine life sa Escoda Shoal at iba pang parte ng West Philippine Sea. Ayon kina Dr. Jonathan Anticamara ng UP, global warming at climate change man ang dahilan ng malawakang pagkamatay ng corals, may papel pa rin ang mga aktibidad ng China. If China continues to block all our activities, research, conservation, management, then tuluyang mamatay itong mga ecosystems na to. Suportado ni maritime law expert Attorney J. Batong Bakal ang case build-up pagdating sa usapin ng environmental damage. Dapat maingat tayo no, dun sa evidence natin, ma-distinguish natin kung alin yung natural, alin yung artificial. At anya, dapat nang iakyat ang isyong ito sa United Nations General Assembly at United Nations Security Council. Of course, alam natin na since ang China may veto power sa UN Security Council, hindi siguro mag-move forward yon, pero the mere fact na dadalin mo yung issue sa international community para malaman nila kung ano nangyari at anong katotohanan, that's already an important step para sa akin. Patuloy naming sinusubukang hinga ng pahayagang Department of Foreign Affairs. Wala pa ring tugon ng Chinese Embassy. Bagamat dati na nilang iginigiit na legal ang kanilang mga aktibidad at karapatan sa mga teritoryong nasa exclusive economic zone natin. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. May bagong phreatic o steam-driven eruption sa Bulkang Taal sa Batangas. Batay sa 24-hour monitoring ng PHIVOLCS, tumagal ng 2 minuto ang pagsabog at may naitalaring 5 volcanic tremors. Kasunod niyan, halos mag-zero visibility sa paligid ng bulkan kanina. Kita rin ang usok sa mga lugar sa paligid nito na ayon sa PHIVOLCS ay magkahalong volcanic smog at haze o maninipis na ulap. Sa kuha ng PHIVOLCS, kita rin ang pagbuka ng bulkan ng makapal na usok kanina. Sa huling tala ng PHIVOLCS, aabot ng mahigit 11 tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga ng Bulkang Taal noong Huwebes. Pinapayuhan ang mga nakatira sa paligid ng bulkan na gumamit ng face mask, lalo na po ang mga nakatatanda, buntis, bata, mga may sakit sa puso at baga dahil ang volcanic gas mula sa bulkan ay maaaring magdulot ng pagkairita sa lalamunan, baga at sa mga mata. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.